Balikan po natin si Monica Veralio, sakay po ng one and only UNTV Radio Mobile Booth along, saan ba tayo? Anong barangay? Well, anyway, puntahan po natin si Monica Veralio. Hi, Monica! Hi, Kong! Good morning again. At syempre, good morning din sa ating mga kasambahay. Nandito tayo sa Novaliches. At kasama natin ngayon ng dalawa sa ating mga kasambahay dito, si Mrs. Loida Gofredo at si Mrs. Merly Villamin. Meron silang mga legal concerns. At unahin na nga natin si Mrs. Loida Gofredo. Good morning po, Mami Loida. Ikonsulta mo na. Magandang umaga po. Ang tanong ko lamang po may visa po ba ang kasal na idinaos lamang ng isang organisasyon na parang ano ba sila, yung sinasabing parang couples of Christ na para sila maging mag-asawa, kailangan iskasal sila kahit kasal na sila dun sa una na dito po kasi sa Pilipinas wala namang separation, di ba? Wala namang visa yung separation. Ngayon po, ang tanong ko lang, may visa ba yung kanilang kasal? Well, Aling Loida, ang dapat natin tignan yung ating mga batas, no? Kung hindi siya recognized solemnizing officer based on our law, walang visa po yung kasal yan dahil merong mga authorized solemnizing officer para mag-officiate ng isang kasal. So, dapat tignan po natin yan. Pangalawa, binanggit ho ninyo na legal separation ang magpapalabas ng desisyon ng isang tao ay yung kasal po nila ay annulled or declared void ab initio, yung korte. So, korte lang po ang makakapagsabi kung ano yung status ng isang kasal ng isang tao. Ngayon, kung legal separated lang po sila at yan po ang naging desisyon ng korte, wala pong karapatan ang sinumang partido sa legal separation na mag-asawa uli dahil hindi po yan kinikilala po ng ating batas. Maliwanag, Aling Loida? So opo, yun lang po. May katanungan pa po? Sana ho meron pa Yung bang hindi po nila nagsama na sila dahil nga ang sabi kinasal na sila. So nagkaanak sila. At hindi naman po sila nagdaan kasi sa korte nung maghiwalay sila nung una niyang asawa. So ang apelyido po at nung babae ang kailangan gagamitin nung naging anak nila nung huling asawa niya. Opo. Dahil hindi po sila kasal. Yun ang dapat sundin, no? Dahil kung wala pong court judgment na declaring annulled yung kasal po nila, considered she is still married to the first husband.